Maligayang pagdating sa paaralan ng mga migranteng manggagawa sa Taipei. Ngayon, ituturo ko sa inyong lahat, kasanayan sa pag-aalaga, pag-iwas at pag-asikaso sa pagkahulog ng matatanda. Ang pagkakadulas ay pinakakaraniwang aksidente sa matatanda. Ang mga pinsalang dulot nito ay maaaring lubhang seryoso. Ituturo ng kursong ito kung paanong epektibong maiwasan ang pagkakadulas at ang tamang paraan ng pagresponde kung sakaling mangyari ito. Protektahan ang kaligtasan at kalusugan ng matatanda. Kumusta kayong lahat? Ako si Gurong Lily. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo mga kasanayan sa pag-iwas at pagresponde sa pagkakadulas ng matatanda. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa aming channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan. Sa ganitong paraan, makakatanggap kayo ng mas maraming kapaki-pakinabang na mga video tutorial tungkol sa pag-aalaga. Ayon sa estadistika ng National Health Agency ng Taiwan, sa bawat 6 na matatanda na higit na 65 taong gulang, may isa na nakakaranas ng pagkakadulas sa loob ng 1 taon. Ang pagkakadulas ay maaaring magdulot ng pagkabali ng buto o pinsala sa ulo. Sa matinding mga kaso, maaaring itong humantong sa matagal na pagkakahiga o sa kamatayan. Kaya naman, ang pag-iwas sa pagkakadulas at tamang pagresponde ay mahalagang kasanayan sa pag-aalaga ng matatanda. Ngayon ay pag-aaralan natin ang 5 mahalagang bahagi. Unawain ang mga sanhi at salik ng panganib ng pagkakadulas. Paano suriin ang kaligtasan ng kapaligiran sa tahanan. Mga praktikal na hakbang sa pag-iwas at tamang paggamit ng kagamitang pantulong, demonstrasyon ng mga simple at epektibong ehersisyo laban sa pagkakadulas, at ang tamang paraan ng pagresponde kung sakaling mangyari ang pagkakadulas. Ang mga kaalamang ito ay makakatulong sa inyo upang makapagbigay ng mga ligtas at mas profesional na pag-aalaga. Maraming dahilan kung bakit nadudulas ang matanda. Maaari natin itong hatiin sa 4 na pangunahing kategorya. Una ay mga salik na may kinalaman sa katawan, tulad ng paghina ng paningin, panghihina ng kalamnan, mahinang balanse at hindi matatag na paglalakad. Pangalawa ay may salik sa kapaligiran, tulad ng hindi pantay at basang sahig, kulang sa ilaw at mga hawakan. Pangatlo ay may salik na may kaugnayan sa gamot. Ang ilang gamot ay maaaring magdulot ng pagkahilo o pagbabago sa presyon ng dugo. Pang-apat ay iba pang mga salik, tulad ng hindi angkop na sapatos. Ang pag-unawa sa mga sanhi ay susi sa epektibong pag-iwas sa pagkakadulas. Ayon sa estadistika, ang 3 lugar sa loob ng bahay na may pinakamataas na panganib ng pagkakadulas sa matatanda ay ang silid-tulugan, sala at banyo. Ang pagbabago ng posisyon sa pagbangon mula sa kama ay pangunahing panganib. Sa sala, ito ay dahil sa maling pagkakaayos ng mga kasangkapan at mga sagabal. Sa banyo, ito ay dahil sa madulas na sahig at kakulangan ng mga hawakan, kaya ito ay mas mapanganib. Ang kaalaman sa mga lugar na may mataas na panganib ay makakatulong upang mas epektibong makaiwas sa pagkakadulas. Habang tumatanda, ang pisikal na kakayahan ng isang tao ay unti-unting humihina. Ang mga pagbabagong ito ay may kaugnayan sa panganib ng pagkakadulas. Ang panghina ng paningin ay nagpapahirap sa mga matatanda na makita ang mga sagabal. Ang panghina ng balanse ay nagpapababa sa katatagan ng katawan. Ang pag-urong ng kaalaman ay nagpapabagal sa bilis ng reaksyon ng katawan. Ang pagkasira ng mga kasukasuan ay nakakaapekto sa paraan ng paglalakad. Bukod pa rito, ang mga malalang sakit tulad ng diabetes at alta presyon, pati na rin ang karaniwang Parkinson disease, at iba pang sakit na nagdudulot ng panghihina ng katawan, ay nakadaragdag sa panganib ng pagkakadulas. Ang pangunawa sa mga pagbabagong pisikal ay makakatulong sa mas maingat na pag-aalaga sa matatanda. Ang ilang gamot ay maaaring magpataas ng panganib sa pagkakadulas sa matatanda, tulad ng mga gamot na pampatulog at pangpakalma. Nakakaapekto ang mga ito sa pagiging alerto at kakayahang magpanatili ng balanse. Ang gamot sa alta presyon ay maaari ring magdulot ng postural hypertension, na nagiging sanhi ng pagkahilo habang tumatayo. Ang mga diuretics ay maaaring magdulot ng madalas na pag-ihi, na nagpapataas ang panganib sa paggalaw sa gabi. Kung ang matatanda ay umiinom ng maraming uri ng gamot, ang interaksyon ng mga ito
ay maaari ring magpataas sa panganib ng pagkakadulas. Mangyaring bantayan ang paggamit ng gamot ng matatanda. Kung may mapansing kakaiba, kumonsulta agad sa doktor. Huwag basta-basta itigil o baguhin ang dosis ng gamot. Ang pagkakadulas ay maaaring magdulot ng bali ng buto o pinsala sa ulo, kundi pati ng iba pang seryosong negatibong epekto. Pagkatapos madulas, kadalasang natatakot ang matatanda kaya nababawasan ang kanilang pagkilos na nagiging sanhi ng lalo pang panghina ng kalamnan, na lalo pang nagpapataas ng panganib ng muling pagkakadulas. Bukod dito, ang pagkakadulas ay nagpapataas ng pasanin sa pag-aalaga at nagdudulot ng mas mataas na gastusing medikal. Ayon sa estadistika, bawat matatandang naospital dahil sa pagkakadulas ay karaniwang gumagastos ng 90,000 hanggang 130,000 sa medical na bayarin. Kaya naman, ang pag-iwas sa pagkakadulas ay mas mahalaga at mas matipid kaysa sa paggamot. Pagsusuri sa kaligtasan ng kapaligiran sa tahanan. Ang unang hakbang sa pag-iwas sa pagkakadulas ng matatanda, inirerekomenda ng National Health Agency na suriin ang kapaligiran sa tahanan gamit ang 5 pangunahing punto. Kung ang sahig ay ligtas at walang sagabal, kung sapat ang ilaw, kung ligtas ang hagdan at may hawakan, kung may mga anti-slip na basahan sa banyo o palikuran, at kung maayos ang pagkakaayos ng silid tulugan. Susunod, ipapakita namin isa-isa kung paano ayusin ang mga kapaligirang ito. Upang mabawasan ang panganib ng pagkakadulas, unang dapat suriin ay ang kalagayan ng sahig. Ang mga carpet ay madaling maging sanhi ng pagkadapa. Dapat itong alisin o tiyaking pantay ang mga gilid. Kung kinakailangan, maglagay ng anti-slip mat. Ang mga kable ay dapat nakapirmi sa gilid ng dingding o maayos na nakatago, upang maiwasan itong maging panganib sa pagkatisod. Ang mga daanan ay dapat may sapat na lapad upang makagalaw ng maayos ang matatanda at ang kanilang mga kagamitang pantulong. Ang mga kasangkapan ay dapat nakalagay sa gilid upang makalikha ng maluwag na espasyo para paggalaw. Ang mga kalat ay dapat maayos na nakatago. Huwag itong ipunin sa sahig. Ang mga simpleng pagbabago na ito ay makakatulong ng malaki sa pagbawas ng panganib at pagkatisod. Sapat na ilaw ay napakahalaga sa pag-iwas sa pagkakadulas. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay dapat maliwanag at pantay. Iwasan ang mahinang ilaw at matinding kaibahan ng liwanag. Ang mga daanan tulad ng pasilyo, hagdan at mula silid tulugan papuntang banyo ay dapat lagyan ng sensor na ilaw. Upang mas ligtas ang pagpunta ng matatanda sa palikuran sa gabi, ang switch ng ilaw ay dapat nasa madaling maabot na lugar. Mas mainam kung ito ay malapit sa pintuan. Dapat may ilaw sa tabi ng kama na madaling buksan at patayin upang hindi maglakad sa dilim ang matatanda. Ang hagdan ay isang lugar na may mataas na panganib ng pagkakadulas. Una, tiyaking may matibay na hawakan sa magkabilang gilid ng hagdan. Dapat lagyan ng anti-slip na guhit sa gilid ng hagdan. Mas mainam kung gagamit ng materyales na may malinaw na kaibahan sa kulay ng hagdan. Upang mapabuti ang kakayahang makita ito, dapat may switch ng ilaw sa taas at ibaba ng hagdan. Upang masigurong maliwanag ang buong hagdan, huwag maglagay ng mga gamit sa hagdan. Kahit pansamantala lang, dapat igad itong alisin. Kung nahihirapan gumalaw ang matatanda, maaaring isaalang-alang ang paninirahan sa unang palapag upang mabawasan ang pangangailangang umakyat at bumaba sa hagdan. Ang banyo ay isang lugar na may mataas na panganib ng pagkakadulas. Ang basang kapaligiran at madulas na sahig ay madaling magdulot ng pagkakadulas. Sa tabi ng inodoro at shower area, mahalagang maglagay ng matibay na hawakan. Ang taas ng pagkakakabit ng hawakan ay dapat naaayon sa tangkad ng matanda kapag nakatayo. Sa bahagyang mas mababa sa siko, ang sahig ng banyo ay dapat may anti-slip mat, lalo na sa shower area at sa bahagi kung saan madalas tumatagas ang tubig. Ang mga matatanda ay dapat magsuot ng tsinelas na hindi madulas. Iwasan ang paglalakad ng nakapaa. Ang mga gamit sa paliligo ay dapat ilagay sa taas na hindi kailangan yumuko o tumiptoe para abutin. Mahalaga ring punasan agad ang sahig pagkatapos gamitin. Ang maayos na pag-aayos ng silid tulugan ay napakahalaga sa pag-iwas sa pagkakadulas. Ang taas ng kama ay dapat tamang-tama lang, upang kapag nakaupo ang matatanda sa gilid ng kama,
Ang kanilang mga paa ay nakalapat sa sahig, hindi nakabitin o nakatupi. Maaring maglagay ng hawakan sa gilid ng kama upang tumulong sa pagbangon at paghiga. Ang mga gamit na madalas gamitin ng matatanda ay dapat ilagay sa bedside table, tulad ng salamin, baso ng tubig, gamot at iba pa. Upang mabawasan ang sobrang paglalakad, ang sahig ay dapat panatilihing malinis. Huwag mag-ipon ng damit o kalat sa sahig. Ang switch ng ilaw sa tabi ng kama ay dapat madaling pindutin upang hindi maglakad sa dilim ang matatanda. Kung kailangan pumunta sa palikuran sa gabi, maaaring maghanda ng simpleng arenola o maglagay ng urinal o upo ang may arenola upang mabawasan ang panganib ng paglalakad sa gabi. Ang tamang pananamit ay mahalaga sa pag-iwas sa pagkakadulas. Tulungan ang matatanda sa pagsuot at pagtanggal ng damit. Maaring paupuin ang matatanda sa matibay na upuan upang maiwasan ang pagkakawala ng balanse habang nakatayo. Lalo na dapat mag-ingat kapag nagpapalit ng pantalon. Iminumungkahi na paupuin muna ang matatanda upang masigurong ligtas sila. Ang tamang paggamit ng mga kagamitang pantulong ay makakatulong ng malaki sa pag-iwas sa pagkakadulas. Ang taas ng tungkod ay dapat tama lang. Kapag hawak ng matatanda ang tungkod, ang siko ay bahagyang nakabaluktot ng humigit kumulang 15 degrees. Ang pulso ay dapat kapantay ng hawakan ng tungkod. Ang apat na paa na tungkod ay nagbibigay ng mas mahusay na suporta. Ito ay angkop para sa matatandang may mahinang balanse. Ang walker ay nagbibigay ng pinakamalakas na suporta. Ngunit kailangan mag-ingat sa tamang postura habang ginagamit ito. Dapat nakatayo sa gitna ng walker. Huwag yuyuko o itutulak ito ng masyadong malayo. Lahat ng kagamitang pantulong ay dapat regular na suriin sa ilalim kung ang rubber pad ay hindi napupudpod. Palitan ito agad kung kinakailangan. Kapag tumutulong sa mga matatanda na pumili ng kagamitang pantulong, dapat isailang-alang ang kanilang pisikal na kalagayan. Ang pangangailangan sa paggalaw at mga kapaligurang gagamitin, ang regular na ehersisyo ay nakakapagpalakas ng kalamnan, nakakabuti sa balanse ng katawan at nakakabawas rin ng panganib ng pagkakadulas. Narito ang 3 simpleng pagsasanay para sa kalamnan. Pag-angat ng binti habang nakaupo. Ang matatanda ay dapat nakaupo sa matibay na upuan. Salit-salit na iangat ang 2 binti, panatilihing nakaangat ang bawat isang binti sa loob ng 10 segundo, ulitin ito ng 10 beses. Pangmartsa habang nakaupo. Gawin ang pagmartsa habang nakaupo sa upuan upang palakasin ang kalamnan sa hita. Pag-upo at pagtayo. Hawakan ng matatag ang likod ng upuan gamit ang 2 kamay. Sanayin ang pag-upo at pagtayo. Ulitin ito ng 10 beses. Habang ginagawa ang mga ehersisyong ito, dapat matibay at hindi madulas ang upuan. Kung makaramdam ng hindi komportable ang mga matatanda, agad na itigil. Iminumungkahi na gawin ang mga ehersisyong ito araw-araw, ngunit iwasan ang labis na pagkapagod. Ang kakayahang magpanatili ng balanse ay susi sa pag-iwas sa pagkakadulas. Narito ang 3 uri ng pagsasanay para sa balanse. Pagmartsa sa isang lugar. Ang matatanda ay dapat humawak sa matibay na mesa o likod ng upuan. Gawin ang pagmartsa ng dahan-dahan. Maaring gawin ito araw-araw sa loob ng 10 o 15 minuto. Salit-salit sa pag-angat ng sakong at daliri ng paa. Iangat muna ang sakong. Panatilihin ito ng ilang segundo bago ibaba. Pagkatapos ay iangat ang mga daliri sa paa, ulitin ang pagsasanay. Dahan-dahang iangat ang mga daliri sa paa. Panatilihin ang balanse. Ang mga ehersisyong ito ay dapat gawin na may kasama. Magbigay ng tulong kung kinakailangan. Kung mahina ang balanse ng matatanda, maaaring magsimula sa mga ehersisyong nakaupo. Unti-unting dagdagan ang hirap ng pagsasanay. Tandaan ninyo, ang kaligtasan ay laging pinakamahalaga. Huwag kailanman magpadalos-dalos. Kapag nakita mong nadulas ang isang nakakatanda, manatiling kalmado. Pigilan ang nakatatanda na agad tumayo ng padalos-dalos. Una, obserbahan ang kalagayan ng kamalayan ng nakatatanda. Magtanong ng mahinahon at tignan kung may tugon. Pangalawa, tignan kung may nakikitang pisikal na pinsala.
tulad ng pagdurugo o senyales ng pagkabali ng buto. Halimbawa, kung may deformidad sa katawan o hindi makagalaw, kung ang nakatatanda ay walang malay o may matinding pagdurugo o posibleng may bali ng buto, agad tumawag sa 119 para humingi ng tulong. Kung sa palagay ng nakakatanda ay kaya pa niyang igalaw ang kamay at paa, maaaring ilapit ang upuan upang siya ay makakapit sa upuan. Umakyat sa upuan at umupo rin. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo. Kung bahagya lamang ang pinsala, dapat pa ring mag-ingat kapag tinutulungan ang matatanda. Tumayo sa mas mahina o mas delikadong bahagi ng katawan ng matanda. Ihiwalay ang mga paa at tumayo ng matatag. Pahigain muna ang matatanda sa tagilid na posisyon. Pagkatapos ay tulungan silang pumuesto ng nakayuko. Sa huli, dahan-dahan silang itayo. Ang lahat ng galaw ay dapat mabagal at matatag. Bigyan ang matatanda ng sapat na oras upang makapag-adjust sa pagbabago ng posisyon. Kung ang matatanda ay nadulas habang nag-iisa sa bahay, una, kailangan manatiling kalmado. Iwasan ang pagkataranta na maaaring magdulot ng mas matinding pinsala. Suriin kung nakakaranas ng matinding pananakit o may bahagi ng katawan na hindi maigalaw. Kung kaya pang gumalaw at walang matinding pinsala, maaaring subukang gumulong patagilid. Pagkatapos ay gumapang papunta sa matibay na kasangkapan sa paligid, tulad ng kama o sofa. Gamit ang suporta ng kasangkapan, dahan-dahang tumayo. Kung hindi makagalaw o nakakaramdam ng matinding sakit, manatili sa kinaroroonan. Subukang sumigaw para humingi ng tulong o abutin ang telepono sa paligid upang agad na makakuha ng tulong. Turuan ang matatanda at ang kanilang pamilya na maghanda ng maaga. Mag-set up ng mabilisang pagtawag sa emergency contact upang mapabilis ang paghingi ng tulong. Maaari rin tayong gumawa ng reseta laban sa pagkakadulas para sa matatanda, katulad ng pagbibigay ng reseta ng doktor. Patay sa particular na kalagayan ng matatanda, magbigay ng komprehensibong plano para sa pag-iwas sa pagkakadulas. Binubuo ito ng 4 na pangunahing bahagi. Listahan ng mga pagbabago sa kapaligiran sa tahanan. Tiyakin ang kaligtasan ng bawat bahagi ng bahay. Ehersisyong inirerekomenda ng eksperto batay sa pangangailangang pisikal. Mga ehersisyong pag-iwas sa pagkadulas na angkop para sa mga nakatatanda. Pagsusuri sa paggamit ng gamot. Regular na suriin ang mga gamot ay nagpapataas ng panganib ng pagkakadulas. At mga mungkahi sa kagamitang pantulong. Pumili ng pinakaangkop na kagamitang pantulong sa paglalakad. Iminumungkahi na ilagay ang reseta laban sa pagkakadulas sa isang kapansin-pansing lugar sa bahay. Regular na suriin at i-update ito upang maisama ang mga hakbang sa pag-iwas sa pagkakadulas sa araw-araw ng pamumuhay. Ngayong araw ay natutunan natin ang 5 mahalagang susi sa pag-iwas sa pagkakadulas ng matatanda. Una, panatilihin ang ligtas na kapaligiran sa tahanan. Regular na suriin at ayusin ang mga posibleng panganib. Pangalawa, tamang paggamit ng gamot. Regular na suriin kung ang mga gamot ay nagpapataas ng panganib at pagkakadulas. Pangatlo, hikayatin ang matatanda na mag-ehersisyo ng naaayon upang mapalakas ang kalamnan at balanse. Pang-apat, pumili at gumamit ng tamang kagamitang pantulong upang magbigay ng kinakailangang suporta sa paglalakad. Panlima, alamin ang tamang proseso sa pagresponde sa pagkakadulas upang masigurong tama ang tugon sa mga emerhensya. Paalala, kung may emergencing mangyari, agad na ipaalam ito sa employer. Ang employer ang makikipag-ugnayan sa mga medical na tauhan. Kung hindi makontak ang employer o kung sa palagay mo ay nanganganib ang buhay ng nakatatanda, agad tumawag sa 119. Pagkatapos ng ulat, dapat pa ring ipagpatuloy ang pag-abiso sa employer para sa karagdagang tulong. Tandaan, ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa paggamot. Ang mga tagapag-alaga ay dapat ding alagaan ang kanilang sariling kalusugan upang makapagbigay ng mas mahusay na pangangalaga sa matatanda. Maraming salamat sa inyong pag-aaral.